Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, syempre motos pa rin tayo, pambawi, at sobrang daming battles dito. Gaya nga ng sabi ko sa inyo na hindi ko pa napapanood at gusto ko siyang mapanood, pero hindi ko mabigyan ng time last months, diba, ng mga prior months. Hindi ko siya mabigyan ng time kasi we're focusing sa mga request videos. Though may mga naiwan pa ring request videos, madami pa to, pero siguro mga third week or last week ng October baka mag flip top na ulit tayo, battle review ng mga battle sa flip top. Pero sa ngayon marami pa ako nakikitang gustong mapanood dito sa Motus, kaya sa mga nag-aantay ng flip top reviews, wait lang po guys, wait lang. Focus muna tayo sa Motus. Okay? So yun lang. So ito, isa to sa mga gusto ko mapanood. Anthony versus Espero. Hindi ko pa siya napapanood, ilang buwan na to, guys. Tangina, 5 months ago, 'di ba? 5 months ago. So around May, I think May pa tong battle na to. Tapos ngayon ko lang siya mapapanood, 'di ba? Ganun ako nawala ng time sa Motus, guys. Kaya pagbigyan nyo muna ako na mag-focus muna sa Motus. Okay? Yun, Anthony versus Pero. Hindi na ako magbibigay ng insights. Kilala ko naman ng dalawang to. At alam ko rin kung paano sila magsulat. Ang masasabi ko lang dito, may pagka semi-style clash. Yun lang. Pero syempre, sa battle of effectivity pa rin. So, game. Umpisa na natin to. Lalo si Anthony, pinili niya mauna si Game. Espero. Game. Para kay Espero, pwedo 3. Pakinggan natin. Tangina mo, Cygnus, manayabang ka ng title! De, joke lang, deserve nyo naman yun. Ikaw putang ina mo, rumispeto ka sa muntik na magkampiyon! Pwede ba yun? De, joke lang. Kabatin ko na yung idol ko na MC! Eee! Seryoso ba yan? Baka pwede ako pa selfie. Antonio Badang. Last year pa dapat tong battle namin. Kaso nangingilag ang puta. Nagsulat muna ng mga lines, loko. Ano, nasisinda ka ho ba? Bakas na baka sa'yo pagiging Antonio. Paano nag-iimbak ka muna? Okay. Pero baliwala na nga Nice. yan dito. Kahit Ayos yun ha. Antonio. Nag-iimbak ka muna. Ant langgam. Okay. Ganda yun. ano, nasisinda ka ho ba? Bakas na baka sa'yo pagiging Antonio. Paano nag-iimbak ka muna? Pero baliwala na nga yan dito. Kahit i-testing mo pa, masisimot lahat ng ipon. Nasa emergency ka. Wala na yung ligtas. Nice. Didirekta sa grave. Tudok ipon paligwa. Di pa lang masisave. Nagnakaw ka raw ng Ipon pasalubong save, sa okay. Davao. O napangiti niya si Gago. Paano hinabol na ng mga guard yung CCD inako? Sa singit itinago. Kaya Fox 6 Street, yun yung malinis, binabaho. O baka sabihin ka, sabuat kami na M-Site. M-Site. Di ah. Pero nakinabang kami ron. Kaso inosente pa nga rin. Kasi bago niya sabihin na nakaw yun, nakain na namin. Kaya wag mo Gago. iyabang yung views mo dito ah. Mahiya ka tanga. Bakit? Talagang sikat ka na ba? O ba't para lang sa pasalubong nagpakilala ka pa? Di gago, tagal na nun. Ulul! Tanga, hindi yun pwedeng. Basta sabihin na lipas na kasi yung ninakaw mo present. Pero kung siya daw yung nauna sa eksena, baka sabihin natin yung GL mala Anthony. Uy! So si GL pa ng gaya.
Yan yung logic niya na pre-novite. Kung sa bagay, si Looney nga, pansin nyo, Malachino High. Upal. Gago. Manggagaya. Upal, ang inang to. Manggagaya na piling tunay. Tanga ka, umay ka na tol. Orig ka, hindi ka peke, ano lang, na-pull out ka sa mall. Inadapt yung style ni GL, tas ayaw akuin mga senpai. Ninakaw na lang inangkin pa, sino ka dyan? Si M-Side. Hindi, mukhang ikaw yung tinamaan. Yung kargada ata na baliko. O sadyang tagusan lang yung bala, kaya sa pulpati nakalikod. Overtime ka kay Eds, pati kay Good Kid. Talagang OA umoti. Pero aprobado pa rin ang PAW. Paano future attorney? Abusado ka gago. Okay. Ayos yun. Di nababalahaw o di nagpapasapaw. Panuwang nagpapasapaw. Nilalabag nyo patakaran. Nagpapasapaw. Proud pa Okay. na amuse kung sinong nag-aaral ng batas. Siya pa di sumusunod sa rules. Pero hindi na para pa magulat. That is given, ugok. Dahil alam naman nating sa Pilipinas ang justice system bulok. Kaya subukan mag-angas sa baliyang buto. Ipapakita ang dahas pandiligang dugo. At buong ulo ang tabas puta dilang bungo. Ngayong kamay ko ang batas, tila Fernando po. Okay, maraming quotables doon, guys. Isa sa mga, para sa akin, isa sa mga pinaka magandang magandang linya ni Espero doon yung langgam. Antonio, nag-iimbak ka muna. Astig yun, tol. Ang ganda nun. Para sa akin, ang ganda, ang impactful nun. Di ko alam kung ano yung dating sa inyo, pero para sa akin, solid yun. Tapos, yung wordplay niya sa yung pasapaw, nagpapasapaw, yung iba si MZ, Christian Paulo. So ayun yung mga wordplay ni Nespero, para sa akin okay din yon, swak din yon. Marami siyang naging quotables dito. Solid talaga yung Anthony. Ang ganda nun. Ang ganda ng kakatahi niya doon. Tapos yung batas, kamay, 'di ba? Yung batas, rules, 'di ba? Ang dami, marami, tol, marami. Hindi ko na iisa-isahin. Basta yun yung mga tumatak sa akin na mga linya ni Hes. So, may konting stutter lang, pero sa tingin ko, sobrang minimal naman. Nabawi naman niya kaagad. Non-tournament naman yun, hindi tayo magiging ganun ka-stricto. Pero syempre, magle-list pa rin tayo ng puntos. So, ayun. Kay Antonym, tignan natin kung ano yung magiging bawi niya dito. Pero sa tingin ko, medyo may hirapan si Antonym na imaniobra yung ganong kalakas na Espero. Okay, so yun, game. Never kong niyabang ang aking views. Pero tanga-tanga yung taong akala yung batas sa English rules. Tanginang to, 2 months ago, ikay nadurog. Maraming araw ang lumampas. Sa 2 buwan, pwede kang mag-moonwalk. Bakit di ka umatras? Yung ayaw mag-back out, malalock out na sa bars. Matindi kang magagalusan. Binigyan ka ng 2 buwan. Mars, bakit hindi ka natatauhan? Sa 2 buwan, Mars. Okay. Pinagtawanan nila yung Johnson baby powder. Sa tingin mo, Ox yun, boss. Ngayon may pulpul na mabubura, sa pulbura mapupulbos. Hindi kayo nabahala sa Jackie Chan reference na Cygnus? Ngayon ka makakahon sa cartoon. Minaliit nila yung atoms. At oo, Ant-Man yung kalaban, paglalaroan lang to sa quantum. Nagsama yung C at saka H sa 2 por 2. Wow, nakaka-starstruck. Kaso sa Motus pare, that's what. Kasi kahit magsama yung H at C na parang hot and cold ay gagamitin lang pang warm up. Sa CH Okay. daw kasi nagsisimula yung champion. Champion. CH, champion. Alam mong, wak yun. Sa CH din naman nagsisimula yung chips. Ayun, kangkong. Okay. Pero kung labi ka pala, Nox, palibasa may 3rd floor. May budget.
Kaya lahat ng positive ay kaya niyang i-magnet. Pero anong saysay nitong cum laude kung gamay kung umatake sa iba't iba na subject? First subject, yung jowa mo na palagi mong binibida. Minor pa nun si Krisa. Maagang naging prospect kaya agad nakuha kiliti niya. Eduk student na major in Filipino pero hilig minor na Pilipina. Second subject, yung mga kanta mong nakakalugod marinig ng magkakasunod. Parang pwede mong ilapat sa iisang beat yung mga verses niyang magkakatunog. Presentation number 1. Sabi niya sa Loki Open Verse Challenge niya, heto na naman at magkasama, magkasalo sa iba't iba na tama. Putang ina, ganun hanggang dulo. Siguro, sa standard niya, todo yon. Naging ganap kang bobotsong. Yung mga linya, stereotype, pero yung speaker, monotone. Siguro lang. Yung writing process niya, mag-iisip siya ng unang linya, tapos, ano kayang karime ng kasama? Tama? Tapos isusulat niya sa next line at ipe-perfect ang rehearsal, yung hain walang laman. Ayaw pang lagyan ng internals. Kupal ka ba, boss? Presentation number 2. Nagpapakahirap kaming mag-isip ng mga itutugmang kataga. Tapos sa isang battle mo, nirime mo ang halaga sa abaha. Ha? Aba, mapapil kang talaga. Aba ka. Sa dami pwedeng itugma, iraray mo talaga yung halaga sa abaha. Ni hindi mo natansyan na pwede na magtanga ka. Ang inang to, tapos pupunayin mo si Pilo, si Vicente, tsaka si Placer sa pagtutugma nila. Nakakatawa ka. Di ba nakakahalata? Pinupuna mo yung mali nilang paggamit sa isang bagay na hindi mo maayos na magawa. Tol, sa requirements bilang rapper, pagiging rhymer ay essential. At kung palaliman, underwater, dapat yung power, geothermal. Kung usapan ay tugmaan, meron ka ng damage sa internal. At kung saksakan lang ng current ang aking charger, universal. Sa movement, merong kinetic pero tumigil ang potential. Kung may influensya ka, dapat yung pagiging sick mo, influential. Yung kanyang mental na experience ay experimental. Hanggang yung kanyang confidence ay manatiling confidential. Kung sa pagkatalo ka sanay, ikay panalo sa aking next line. Dahil ngayong 2025, mararanasan mo ulit matalo for the first time. Okay. Round 1 espero. Props kay Antonym, pero masyado na atang gumamit si Antonym ng mga inside angles. 'Di ba? Una, dun sa yung about kay Krisa. Sa Krisa ba 'yun? Yung girlfriend ni Espero. So, syempre, sino lang nakakaalam nun? Sila lang. Sila Espero, sila Casper, sila magbabarkada, sila lang nakakaalam about dun sa sabi natin kilala nila, 'di ba? Kaming mga nanonood, mga audience, yung mga nandiyan, hindi namin alam 'yun. So, isa 'yon sa tingin ko, isa 'yon sa mga nakita kong hindi na deliver ng maayos kasi hindi siya ganoon ka-convincing. Pangalawa, yung sinasabi ni Espero ay ni Antonym na ano yun, yung challenge daw na may flow, na may rap, basta rap challenge. Yes, sabihin natin kalat yung ganong challenge, di ba? Pero may iba pa din na hindi napanood yun. Ako, tulad ko, shoutout kay Espero, pero hindi ko ata napanood yun eh. So, syempre, hindi lang ako, lahat, halos, sa tingin ko, marami rin dyan na nagpunta ng live, marami rin hindi nakapanood or hindi aware dun sa sinasabi ni Antonym about dun sa flow nga na ginawa, or rap challenge ni Espero. So, hindi rin siya ganoon ka-convincing. Kung paano naman na breakdown ni Antonym yung
yung challenge na ginawa ni Espero, since hindi nga convincing yung angulo na yun, naging sayang yun kasi hindi rin tumatama. Tapos marami pa akong gustong sabihin eh. Kita nyo naman, pinakinggan ko yung round ni Anthony. Nag-antay ako ng isang haymaker, ng isang malakas na punto. Pero sa tingin ko, ikot lang yung komento ko sa mga ganong references. So, medyo ineffective para sa akin si Anthony, tapos medyo mahaba pa yung round. Ineffective siya, kaya para sa akin nagiging dragging na yung round ni Anthony habang tumatagal. So, ayun, unlike kay Espero, na sabihin natin, hindi naman lahat ng lines ni Espero tumatama eh. So, aminin natin yon. Pero, pag tumama yung isa, magkaka-momentum si Espero. Tatama ulit, medyo maglalaylo, tatama ulit, tas laylo ulit. So, ganun yung kay Espero. So, magkaiba sila lang ng bottom line. Si Anthony, nag-aantay tayo ng haymaker. Kay Espero naman, pasundot-sundot. So, sa tingin ko, mas effective pa rin si Espero dito. Diba, sabi ko nga sa inyo kanina, it's a battle of effectivity. And sa tingin ko, mas effective si Espero sa napili niyang mga angulo para kay Anthony. Props kay Anthony sa napili niyang references or angle. But sa tingin ko, it wasn't delivered convincing eh. 'Di ba? Hindi na deliver ni Anthony ng convincing para sa aming nanonood. So yun lang, ganun lang. So 8-7 in favor of Espero. Round 2. 6 lines yun. Tanginan to, dinadamay na naman yung 2x2. Pang mongoloid yung linyahan. Talagang panghatawan. Wala kaming respeto sa may martri sa katawan. Tanginan to, 21 pa lang si Krisa. 1 year pa lang kami. Paano naging minor yun? Hibang. Yung rules kanina, in-screen ko yun, ikaw di marunong magbilang. Bubong putang inan to. Pero may linya to kay Calix. Mumuna ng linya. Poet ka pala? Poet? Buti ka pa? Kesa naman. Nagmamulti pala. Malalunin na siya. Sa battle. Bote ka pa. Wordplay, Antonym. Ang pangit na nga, inulit mo pa. Yan na yung forte, ha? Bote ka ng bote, oh. Nakabote ba? Tas galing ka pa ng future, ganun ka mag-wordplay? Paano ka namin gagalangin? Ayan kasi puro kabote. Ano tuloy na i-imagine. Yung mga judge, Okay. nakakakit naman. Wow lang yung mga tao, kaya kinakabig pa yan, pero di talaga nila gusto yung sabote, kaya pinaplastic na lang. Okay. Nung tumatakbo ako na SK Chairman, in-invite ko to sa amin mag-perform. Nakakabado. In-invite ko to sa amin mag-perform, di na para itanggi. Tanginang to yung SK kagawad ko, nilande. Tangina, mga Ikaw pa mismo yung nag-chat, tas inad mo sa Facebook. Ang masakit ako yung nag-invite, sa kanya ka nag-thank you. Gago. Hindi, balik tayo. Ayun. Ito, best example. Inside angle na naman yun. 'Di ba? Sila lang nakakaalam nun. Silang dalawa lang. Pero, the difference, yung kay Espero, na-deliver niya ng convincing. Maraming nag-react ko. So, ibig sabihin, nakuha nila yung mensahe. Unlike kay Anthony kanina, may angulo na, yun nga, sabi ko nga, sila lang nakakaalam nun. Pero, hindi naging ganun ka-convincing eh. So, sa delivery talaga nagkatalo eh. 'Di ba? So, yun yung best example. 'Di ba? Pare silang may ginamit na angulo na parang sila lang nakakaalam, pero yung other MC naman hindi niya na-deliver na maayos. Yung kay yung isa naman na-deliver niya na maayos. So that's the difference of those angles. Okay? Ikaw pa mismo yung nag-chat, tas inad mo sa Facebook. Ang masakit ako yung nag-invite, sa kanya ka nag-thank you. Gago. Di, balik tayo doon. Ba't mo tinabihan? Ang layo na upuan ng guest. Akala tuloy nun, hupak ka.
Na-trauma yun, todo iyak, hinawakan mo raw yung burat niya. Gago. Galit na galit yung mga taga sa amin. Halos mabugbog na to after. Nung nahuli, ang rason, nakala niya raw tumbler. Napakagago mo, Tonyo. Ang sakit mo sa ulo. Wala pang eleksyon, na-check mo na yung buto. Pero matagal na yun, matagal na yun. Bars. Move on. Marami nang nagbago. Pansin nyo nga rin, di ba? Dati panay hugot lang to si Gago, ngayon panay baon na kay Matina. Tangina, sinusulatan mo raw? Yung mga banat siya nag-isip. Walang tiwala si Pabibo. Tanga ang dapat, think positive. Ba't ka nagpaka-negatibo? Paano sa spotlight? Nabubuyo yan. Talagang grabe naman. Kaya pumutok lang yung napupusuan. Ginawang hearty dabang. Natatanggi mo? Matina pa kantot. Lugogo. Pero hindi lang si Matina. Gago. Marami pa raw mga ang pinasahan to ng linya. Tamang Ghost Right. At sa kwento, meron siyang nabibida. Tuloy yung potensyal na nakatago, di tuloy nakikita. Dahil sa'yo mga PMC nasasabing may hina. Siya pa mismo nagyayabang niyan mostly. Kaya nakakagigil nga ang puta. Tuloy kahit galingan ng tulad nila Aubrey, may nananatiling mga duda. Gusto mong isipin punto na, yun. pag may magaling na PMC, si Anthony sumulat dyan. Pananaw yan ng tuso, nasa eksena abuso, at ang aking pinupunto, yung papuring niyayakap mo para sa kulturang to insulto. Kaya magtigil-tigil ka na bathan. Maawa ka sa mga sangkot. Alam kong ginagawa mo lahat yan para lang Chupa. Hindi, pero biro. Walang nakakatawa sa pang-ghost ride, kaya magtigil ka putrages. Hayaan mo mag-explore yung mga PMC, wag mo akayin masabik. At kung hindi mo pa rin yun na ma-pick up o sakali na magets, laging bukas ang pinto ng hip-hop, pwede ka na makaalis. Chupa. Okay, so better round para kay Hes. Mas effective siya dito kumpara sa round 1. Mas kumonekta, mas may DN, mas may impact. So, evolved. Better round for Espero. Kung malakas na yung round 1, sa tingin ko, itong round 2 was way better than that round. Ganon kasulido yun. Okay? Gets? Ganun lang kasimple. Kasi, kaya nyo naman kung gaano ka-epektibo yung ginawa ni Espero dito. So, wala na akong ibang explain pa. The performance of Espero itself tells how good that round was. Diba? So, Anthony, pakinggan natin. Ghostwriter Angle. Hubog na na rapper. Kung ganyan yung angulo mo, una mong pangaralan si Casper. Tugoy. Spoken word poetry. Actually, third subject natin, guys. Parehas na kami aspiring spoken word artist dati. Ang kaso, hanggang ngayon, aspiring ka pa rin. 2016 daw, ganyan na siya kagaling. 2025 na Espero, ganyan ka pa kagaling. Kaya umalis sa spoken word, di maihanay ito sa top tier. Biglang nagpangalan siya ng star, sakto agwat natin ay light years. Kasi wala kang sinisino, kaya lahat na yayabangan. Imbis palalimin lyricismo, kayo-kayo nagpataasan. Kaya biglang nagbuo siya ng spoken word group. Pero mas angat pa rin ako, mag-isa. At doon ay namutawi po. Nagtayo siya ng pundasyon, kaso ako'y demolisyon, nagpaguhusa-gusali mo. Biglang lipat sa battle rap, walang pasuba-suba dito. Pero sinundan din kita dito kasi masama ugali ko. Di ba mas matanda ka sa akin sa battle rap? Bakit di ka pa matandaan? Nauna ka rin sa spoken word, ang kaso naunahan ka naman. Kaya kung battle rap, sa battle rap, panghalili ka lang. Pero kung spoken word, sa spoken word, manahimik ka dyan. Kaya tumabi ka, tumalim, sa mas tumalim ang plumatila. Kung ilang taon ka nang hindi pa rin gumagaling, pues ito ang euthanasia. Mas magaling pa rin ako sa'yo, sa tuwing akala mo, ikaw na yung pinakamagaling. Naging ako yung tao na balak mong maging ang masakit. Di mo pa kaya na gawin yung ibang kaya kong gawin. Fourth subject, guys, isang leap from wannabe. Mula sa get up, pati bars at penmanship. Di man lamang siya nag-step back kahit alam niyang di nag-click. Sa tuwing namumutla yung labi, sanay siyang sa lip mag-stick.
Di na nagpalit ng makeup, binago lang yung shade ng lip. Mm. Pero binadibag ni Lip Ram. Sa battle rap dinarag. Kitang-kita dun sa blackout. Sa blackout, walang okay, star na sabi niya. nagtiwanag. Pero sa pagkatao ni Lip Ram, naglalamoy siya daily. At maybe, naaanoy na rin si Nasaboy at maybe ikaw yung kauna-unahang matataboy na MC. Ni hindi niya maiwasan kahit i-avoid niya greatly. Ni hindi pinalampas pati pagmamaoy sa FB. Sige, Okay. mag-alak ka lang dyan. Huwag kang magtitipid sagad yung gastos. Kunyari lang matapang yan. Pero ganito yung mga tipong kinikilig kay Sandro Marcos. Ako yung laso na Gago. nahalo, nadidibdib sa bagong ayos, hanggang itong maoy na yumaoy masisilid sa 4 kantos. Seatward muna tayo, guys. Break time. 79 to. Seatward muna tayo. Oo, hindi ang sagot. Ang taong never pang nag-business ay matatawag nating businessman. Hindi. Eh yung taong never pang nakakagawa ng painting, matatawag ba na painter yan? Hindi rin. So ang conclusion, kung eduk graduate siya, pero hindi siya nagtuturo, kumpare naman, hanggang kailan mo ipapalaman na lamang sa iyong pagyayabag yung puki ng ina, cum laude na yan. Ganyan-ganyan yung presidente mo, di ba? Ang galing, no? Classic. Medyo naguluhan ako sa angulo na yun yung about sa cum laude lang. Pero yung sa may pintor, tapos ganun, okay naman yan. Pero dun sa may edu, cum laude, medyo na ano ako dun. Medyo naguluhan ako dun. Kahit may matik na dipo. So ang conclusion, kung eduk graduate siya, Mm. pero hindi siya nagtuturo, kumpare naman, hanggang kailan mo ipapalaman na lamang sa iyong pagyayabag yung puki ng ina, cum laude na yan. Ganyan-ganyan yung presidente mo, di ba? Proceed tayo. Ang galing, no? Classic. Kahit may matik na diploma, di pa rin Matik. Kaya pasensya naman kung sinabi ko yung isang bagay na hindi niya alam. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin kahit mangonsensya ka dyan. Na katotohanan ay hindi ka teacher hispero. Cum May laude. lisensya ka lang. Di ba? Kaya maayos nga ang Okay. thesis. Pero sa katauhan di angkop, mahinhin lang sila his. Pero ikaw yung malampot. Dati angat sa matches, pero napag-iiwanan na kung tunay kang between kiss. Pero magpaliwanag ka. 36 ulit yun, 36 yun. Medyo liko-liko yung nare-review ko naman si Antonym, guys. Nare-review ko yung mga battles na ito ni Antonym. Okay naman Okay naman yung mga lines na nabubuo niya sa kada battle. Pero sa tingin ko, medyo masikip yung handa niya kay Espero. So, what do I mean sa masikip, no? Mahirap i-digest, mahirap maintindihan. Unlike sa mga past battles ni Antonym, maluwang, madadigest mo kaagad, alam mo kaagad. Pero ang maganda lang sa round 2 ni Antonym, punong-puno ng mga punto. 'Di ba? Marami siyang punto sa first half. Pero pagdating sa second half, andun na, lumawak na ulit, sumikip na ulit, Sumikip na yung yung mga anggulo, ang hirap ng sabayan, ang hirap ng sundan ni Espero doon sa ganun sa hinuhukay niya. Ganun 'Di ba? Maganda yung first half niya. Nakikita niyo napapatango ako, nagsumasang-ayon ako doon kasi maganda. So akala ko magtutuloy-tuloy. Nag-i-imagine na nga ako sa isip ko na paano kaya kung magtutuloy-tuloy yung ganitong Antonym, paano ko kaya i-scorean to? 'Di ba? Ganun din nasa isip ko. Pero nevertheless, much effective naman yung first half ni Antonym Kaso nga lang, pagdating sa second half, bumaba. Pero kung, syempre, still, Battle of Round 2, I'll go with Hespero pa rin. Much better round yung kay Hespero sa round 2. And much better din naman itong round 2 ni Antonym. Kaso nga lang, nabitin sa second half. Hindi niya nadala yung
yung energy ng first half papunta sa second half. So, that's it. No? 1 and 2 Espero yon, pero magkaiba ng score. 8-9 para kay Espero. So, 17. Kay Anthony naman is 7-8. So, 17-15. First 2 rounds Espero. Round 3. 37. Hindi raw ako nagtuturo. Malamang kaka-graduate ko lang. Kaya wala akong pakialam at di ako makikinig sa iyong question. Pero kung gusto mo ako magturo, tuturuan kita ngayon ng leksyon. Sige, usapang spoken word. Sa mundo ng spoken word, siya raw yung royalty. At kilala na raw siya roon bago pa maging rapper si Nego. 18 million views yung pakbet, niyabang kay James Overman. Pati yung pagbigkas sa Wish, kinikwento. Well, medyo true. Pero pagdating sa battle, that doesn't matter. Hanggang kailan mo itatapal yung spoken word sa kakulangan mo bilang rapper. Ibang mundo ang battle rap. Kaya ang masasabi ko, hindi yan tagos. Parang nagyabang ka ng diploma sa mga milyonaryong di nagtapos. Ayos yun. Ka sa motus. Ayos yun. May punto. So, punto na rin yung atake ni Espero dito. Ayos yun, no? Parang nagyabang ka ng diploma sa mga milyonaryong di tapos. Ayos yun. Gandang punto nun. Battle rap. Kaya ang masasabi ko, hindi yan tagos. Parang nagyabang ka ng diploma sa mga milyonaryong di nagtapos. Paalala ko lang. Ganda nun. 4-4 ka sa motus. 1-1 ka sa flip top. Kaya kung sasabihin mong top tier ka dito, aba kagaguhan na yan. Kasi to be exact, Antonio, alam mong saktuhan ka lang. May mga viewers lamang na inday, pero seryoso wak yan. Kaya panay sa nakaraan yung silay, talagang todo hagkan. Binibring up lagi, pampatibay. Paano may gusto takpan? Kasi si Anthony hindi iingay kung walang Antonio Bathan. Okay. Kaya ano pang iyayabang mo sa amin? PGT? Just tell me, ano? Kung yung natatangi mo na highlight na sa 7 years ago. Pero sige, pag-usapan natin yung inaangkin niya na eksena. Kilala niyo si Juan Miguel Severo? Spoken word, Juan Miguel Severo. May issue yun na sexual harassment. Di ba nakaka-provoke? Pero itong si Antonio Bathan, nagagawa pang i-promote. Pinost niya pa yung mga tula sa Reels. Umabot pa ng part 5. Talagang matindi nga. Di na nagawang ipagtanggol, binastos mo pa yung biktima. Di ba, inutawdos ka kay Darwin? Hanggang sa memes nga, nasingit pa. Ano galit na galit ka kay Badang, tas kay Juan Miguel, tahimik ka? Dating panay boses sa social issues, biglang tameme sa tabi. Future attorney, kamusta na? Yung paninindigan mo pare. Tila bumaliktad ka na anyari, asa na pinagsasabi. O baka may bagong project si Juan Miguel at makikinabang ka kasi. Di ba may niluluto pa yung event? Kaya nga tuwang-tuwa yan. Dating nang mamata sa issue ni Badang, ngayon bulag-bulagan. Kung paano kung questionin ko yung pag-aaral mo ng law? Ano masisisi pa ba? Kung ngayong di ka pagganap na abogado, namimili ka na. Parehas tayong galit kay Marcos. Pero mukhang tumatalo na to. Kasi lumulunok ka ng prinsipyo basta pumapabor sa'yo. Kaya props galing! Mo at wordplay. Pero alam mong di pa sapat yan. Wasakan to ng pagkatao at hindi palabas lang. Yung damdamin niya ginambala talagang may kinalagyan. Nagawa mo sila na mapahanga. Ako nagawa kita saktan. Aray! So ano ang Tang-inang yan. Strongest round ni Espero to. From start to middle to finish, siksik. Wala akong ibang masabi doon. Tang-ina. Kita nyo naman siguro yung pag-agree ko sa lahat ng punto na binibitawan ni Espero laban kay Anthony. Ang ganda nung ang ganda nung diploma, nagyabang ng diploma sa mga milyonaryo hindi tapos. Puta. Doon pa lang 'di ba? Matinding na 'yun, matinding punto na 'yun. 'Di ba? Bin-breakdown niya muna si Anthony about doon sa mga last battle niya na niyayabang yung ganito, yung ganyan. Tas ayun, 'di ba? Comparison na parang niyabang magkaiba nga daw yung transition, magkaiba nga daw yung mundo ng spoken poetry sa battle rap, which is totoo naman. Tapos ang ganda lang ng comparison, ang ganda lang ng transitions na ginawa ni Espero doon. Nagpalaman siya. Nagpalaman siya na yun nga, magkaibang mundo ang spoken poetry sa battle rap. Para kang nagyabang ng diploma sa, 'di ba? Ang ganda nun. Yun yung pinaka tumatak sa akin sa round 3 ni Hes.
Pero ang dami pa mga supporting cast, 'di ba? Ang galing sobra. Na-amaze ako doon kung ngayon ko lang ulit na napanood si Espero na ganito kapulido ah. Kasi syempre yung mga last battle niya, dalawa sila ni Casper yung napanood ko eh. Sa tingin ko ito yung first time ulit na mapanood ko si Hes ng mag-isa. So, solid men. Shoutout kay Espero. Tangina, solid na itong round 3. Yun yung pinakamalakas na round. Hindi ko na i-mention yung iba o hindi ko na i-quote yung ibang mga lines ni Espero dito sa round 3 pero this round was his strongest. Daming punto dito. Feeling ko nga naalog si Antonym doon eh. Ang daming lalo na yung batas. Hindi ka pa graduate, mamimili ka na. Tangina. 'Di ba? Ang dami, siksik. Round 3 ni Antonym, pakinggan natin. Medyo mahirap talunin yung ganong round 3. Wala na mapahanga, ako nagawa kita saktan. So ano ang gusto mo? Alisin ko si Antonio Batan kay Antonym? Yan ba ang pakay? Tanginang to, kayo-kayo nga yung kay Antonio Batan nang dadamay. Kung palang puta, time traveler daw ako. Boss, ano oras? Ano oras? 12:20. Sa inyo din, 12:20. Okay, 12:20! Yung oras ipagsisigawan ko. Kung pare-parehas lang pala tayo ng oras, bakit na pag-iiwanan to? Tip subject. Sino ang nagbanggit ng ganitong linya kay Class G? Ako ang naatasang maging cleaners dito sa class. Di ba nauna si Kilan? Tapos inulit ni Espero? Eh yung linyang sakto mayroong blazer sa nanlalamig na klima kay Blaser. Di ba nauna si Maanda Baliw? Tapos inulit ni Espero? Eh yung mga linya tungkol sa pakbet. Di ba nauna na si Nego? Tapos inulit ni Espero? Nakakasawa na rin yan. Kung habang buhay kang magiging eko, ayaw ka na naming pakinggan. O baka sabihin mo, hindi. Inaral ko ang mga laban mo. Pati mga kalaban mo. Responsable lang ako. At kung experience is the best teacher, ako estudyante ng laro. Kasi naturingang star. Pero walang brilliance. Hispero ka lang para. Habang mga paliwanag ko ay serious at ganon pag brightest star. Serious brightest star. Okay, nice. Hindi ikaw ang Ganda nun serious brightest star. Okay. Gandang punto yun. So, sa mga mahilig sa ano ba, mga planets or basta about sa solar system, maintindihan nyo yun. So, ako naintindihan ko yun kasi once akong nahilig sa mga planets, sa solar system, kaya alam ko yung ano na yun. Yung dati nga kabisado ko yung yung kung ilang buwan ng bawat ngayon hindi na 'di ba? Bago mag-pandemic ata or after mag-pandemic, something ganon. Basta na ano ako diyan, na hook ako sa about planets, about solar system, basta ganyan. Kaya astig yung nastigan ako dun sa Sirius brightest star. Ayos yun. laro. Kasi naturingang star. Pero walang brilliance. Hispero ka lang para. Habang mga paliwanag ko ay serious at ganon pag brightest star. Kasi yan lang ang kaya mo. Hindi ikaw ang illest dope. Alam yan ang lahat and I don't need to tell his scope. Kahit may iba't iba na angle, I can shoot you from afar. Mga linya ko ay teleskopyong nakatutok lang sa star. Sa hanay ng mga ginto sa modus, ito ang nahalong white gold. Kumbaga, ikaw yung pinakamaliit na big fish pagkat kasya lang sa glass bowl. Kaya hindi to fireworks sa yung background, ito'y granada sa yung backbone. Hanggang sumabog yung hispero at maging ganap na black hole. Black hole. Nice. Overtime na ba? Malas. I hope you give me another one chance. I-extend natin yung fifth subject, pinapatawag siya sa guidance. Kasi may nag-report sa'yo na palagi ka daw naglalabas ng screenshot at pictures. Ha? Para daw mas malakas. Guys, putulin ko lang. Kaya na ko pa ito gusto sabihin eh. Pero yung yung scheme ni Antonym, yung may kwento, yung first subject, second subject, fifth subject, kamukha ng
ginagawa ni GL eh. 'Di ba? Kamukha ng ginagawa ni GL. Okay, basta may battle si GL na parang may ganito, may mga sequence. Although lahat naman halos, lalo na yung laban lalo na yung laban ni GL nung Vuelta. 'Di ba? Round 1, 2 and 3. Tapos nung lumaban siya kay Rafian, round 4 daw 'yun. 4, 5, 6 daw 'yun. So, abangan niyo 'yun. Pero 'yun, hawig ng sulat ni Antonym yung kung paano magsulat si GL. Kaya anong star? Baka porn star may nilalabas sa palabas. Kaya wait lang, mate. Kapag tin-translate, kung panay ka lamang twist, it means hindi yan straight. Kahit meron kang projection, kahit meron kang projector, kung wala namang projection, tsak na weak ang grade. Galingan mo yung report mo, wag puro visual aids. Okay. Pangalawang report sa kanya, yung kanyang pangmamata. Take note, tinuruan niya si Vicente kung paano maging tama na ama. Pinangaralan niya si Blizzard na magtrabaho naman siya. Sinulsulan niya rin si Prince na wag nang pumuntang Canada. Ultimo yung pagiging stepdad ni Emsay, hindi okay sa kanya. Gago. Ha? Talagang wala ka pa rin class. Sa edad mong 25 anyos, dito ka mauusog. Sa iba pa na'y pintas. At di matapos-tapos ang padalos-dalos na pag-uudyo. Kaya pisto ka sa susunod. Walang ligtas, bagkat maayos. Kung na mabubuod, wala kang karapatang magturo kung paano magsintas ng mga sapatos na di mo pa nasusuot. Okay. Kaya hold up to, ako'y bubunot. Pwede hindi. Ito'y Tacoma Massacre sa iyong napiling laro. Pinaslang ko na yung EDS at iniwan yung hispero na naghihingalo. Pero ito'y hold up dun sa site. Tapos na yung pinatrabaho but you never pay. Kaya sa susunod nating pagkikita, ibigay mo na yung Casper o idagdag mo na rin yung 7K. Okay. 2 and 3 ni Antonym, magkaparehas. So, ayun lang. Kung ano man yung naging komento ko sa round 2 ni Antonym, yun at yun lang din yung magiging komento ko dito sa round 3 niya. Same eh. So, gaya rin ng sinabi ko sa round 1, nag-aantay tayo ng isang solidong Antonym. Nag-aantay tayo ng isang solid na linya, haymaker, mga ganon. Pero, bago tayo mag-umpisa ng video, sabi ko, it is style clash. And sa tingin ko, nangyari naman yon. Nakita natin yung pinagkaiba ng dalawang MC kung paano sila magsulat. At nakita rin natin yung kung sino yung mas effective sa battle na to. And sa tingin ko, Espero yun. Yun lang, ganun lang kasimple guys. So, all 3 rounds, ibibigay ko yun kay Espero. 7, 9, 10 para kay Espero. So, tama ba? Hindi, 8, 9, 10 pala. 8, 9, 10 para kay Espero. So, that's 27. Tama ba ako? 27 points for Espero. Kay Antonym, 7, 8, and 8. 16, 23. So, yun. 27 to 23. All 3 rounds. Espero yun. Starting lead. Boto ng Murado. 4-1. Mag-ingay. Para kay Espero. Shout out sa'yo. 4-1. Espero. Para saan? Espero din yan. Antonym, safe house ulit, Bandila Ruby. Shoutout sa lahat ng mga tropang kasama ko dito. Shoutout kay RP, kay JD, kay Tim, kay Ron, sino ba? Kay Ian, mga kasama ko sa loob. Abawi na tayo. Peace! Ngayon, yun. Shoutout sa inyo lahat sa susunod. Nakabawi na. Humble. Shoutout. Espero, Tacoma. Di ko alam paano nanalo pero thank you. Humble. Shoutout kay Christina Mariscao. Happy birthday. Yo, Diyos, nga pala ako na nag-isipin ito kaya. Kumbaga si Antonym siguro sa laban na ito, ng most beat man, hindi siguro siya matulog. So ngayon siguro nakikita ko na hindi siya sa panalo or entertainment. Okay. Nakikita ko rin yung complexity ng sulat niya. Sa pagkakita ni Antonym, binibitaw niya
niya lang may disenyo yung dulo. Mas ganun siya, hindi ko naman sinasabi na hindi ganun si Espero. Pero malakas din yung rank ni Espero, rank ni Espero. But I just like Anthony's 1-2 way better. Pero hindi pangit yung kay Espero, solid din. Tapos yung kay round 3, no doubt, Espero, ang lakas. Tapos meron pang hindi na-repat si Anthony na about kay Juan Miguel Severo. Kasi 1-2 sa kanya na ako eh. 1-2 nabigay ko na sa kanya. Tapos yung round 3, bilang judge, hinanapan ko siya ng pagtapal doon sa tama na yun. Pero hindi. Kaya binigay ko ng malinis yung round 3 kay Espero. Ang ganda ng angle, ang ganda ng pagkagat, ang ganda ng pagkasalansan. Pero give it to Anthony. 2-1, Anthony, congrats Espero. Tapos Anthony, Laban Espero Anthony. Binoto ko kasi Espero dahil pakiramdam ko mas nagla-landing. Oo, nag-landing. Maayos yung pagpapasok niya kaysa sa mga nilalatag ni Anthony. Round 1, Anthony, round 2, kay Espero. Yun! Okay. Round 1 kay Espero. Round 2 Binoto si Espero. Para sa akin, round 1, nakuha para sa akin nakuha ni Anthony yun. Round Okay. 2 and 3, mas nangibabaw yung round 2 para sa akin ni Espero. Tingin lang. Tapos, Okay, so halos lahat ng mga judges binigay yung round 1 kay Antonym, no? So hindi ko alam kung paano nila nakita yon, siguro sa angulo, sa tingin ko. Pero para sa akin, mas effective pa rin si Espero dun eh. Pero yun, nevertheless, 5 months ago yung battle, we're just watching this battle and at the same time giving an opinion, 'di ba? So nevertheless, opinion nila yan, 'di ba? So pero ako para sa akin all 3 rounds pa rin. Espero yun. Pero still, Espero pa rin naman yung nanalo. Okay pa rin, panalo pa rin tayo doon. So, yun. Kita kits, congrats ha. Hes, congrats. And kay Antonym, I think mas malakas yung Antonym sa mga past or sa mga last battle na review ko. Yun lang. So, kita kits sa next na review, mga kumag. Peace out.